Dito guys, nabigla ako sa sinabi nitong dumayo na to. Medyo uminit ang aking ulo. Boss, pasubo ko 1v1. Puro may hina lang ng mga kalaban mo. Okay ka lang? Umaya na yabang boss, laro muna. Ano, tara. Sobrang nakakapanibago kasi ang daming nanonood ng gabi na to. Guys, ba't ako yung kalaban ko ngayon? Seseryosohin ko muna to. Kasi Renan, alam ko nang kainahan mong hero. Okay. Alam na daw niya ang kahinaan kong hero pero ang ginamit niya ay si Leslie which is napakalakas sa Ellery. Yun nga lang, naunahan ko siya kaya ang tanging niya lang magagawa ay umatras pero sa pagkapitas wala siyang ligtas. Na-counter niya ang hero ko guys pero ang galaw ko hindi. Buong laban namin makakaranas siya ng pighati. Kahit lamang siya ng buhay dito nakipagharapan pa rin ako pero syempre hindi mawawala sa akin ang tumakbo. Imbis na umuwi inuna ko pa rin magliporyo. Wala akong kamalay-malay, may nakaabang na pala sa akin peligro. Kung mapapansin nyo dyan, ang buhay ko na lang ay piso pero nabaliktad ko. Hindi niya akalain na siya pa yung mapipita sa puntong yun. Nang magtungo ko sa red lap niya para kunin, nandito pala siya sa rikulan ko. Kamuntikan na naman ako, mabuti na lang napapanatili ko ang pagiging agresibo. Sa katunayan nga niya, nababaliktad ko pa ang aming kapalaran. Kala niya siguro hindi ko na siya papasukin. Surprise, nandito na ako. Yun nga lang, nabigyan din ako dahil sa tore niya. Kaya ang aking dalawang kamay pumalakpak na lang bigla. Sa puntong ito, kakalabas niya palang sa mahapa, nasipat ko na kaagad. Kaya't ang nangyari sa bato, siya ay nakaladkad. Sobrang tagal ng pagkakastan niya kaya hindi agad siya nakagalaw. Labis itong natunaw. Kapag alam kong lamang na ako, nakukuha ko na lang tumayo ng tumayo. Kung nanaisin niya mang lumapit, parang kumain ng ampalaya sa sobrang pait ng sinapit. Napapatingin na lang ako sa kanya sa kada mapipitas ko siya. Sobrang kampante ko na rin kasi kala mo hindi napapalya. Subalit napakaganda ng ginawa niya sa akin dito. Pinapasok niya ako sa loob ng base niya tsaka nag-prickle palayo. Sa paraang yun lumamang siya sa akin at bago pa ako makalapit sa kanya, naging burado na ako sa mapa. Di pala. Medyo nag-init ako sa nangyari sa akin yun kaya nung pagkabuhay ko bumawi agad ako sa kanya. Bali 6-2 na nga pala ang score namin. Kahit nasa loob na siya ng tore, nagagawa ko pa rin tangkain. Pero ramdam ko nang humapdi na siya. Late game na rin kasi eh. Kita nyo naman no, napakahapdi. Kung wala akong rose gold dito, baka ako yung nasawi. Kahit papano, nangangamba na rin ako sa part na to. Kasi lugi yung most gold yan eh. Kapag late game na, kapag nakikita kong inuultihan niya ako, sinasabayan ko na. Nagdalawang isip ako dyan kung papasukin ko ba. Tingnan nyo, hindi ako nag-inspired. Kalkulado ko na rin kasi yung mga ganyan. Kapag hindi ako kaya, alam kong hindi sasabay yan. Bago ko tapusin yung game na to, kinuha ko muna yung blue blap niya. Sa muli kong pagbabalik, makikita nyo na ang resulta. Huwag nyong ikukurap ang inyong mga mata dahil ito na ang huling sakuna. Grabe, ilang sibat lang, wala na agad. Baka check yan. Hindi pa pala natatapos dyan guys kasi tignan nyo yung gagawin ng mga minions ko. Hindi marunong mag-tower lock. Napabuntong hininga pa kaming lahat. Kala namin kasi tapos na talaga. Bigla rin kasing naglabasan yung maraming minions niya. Yung kalaban ko tuloy nagkaroon pa ng malaking pag-asa. Ay, nadip niya ba? Pero ito na yun talaga, huwag kayong mabibili ba? Huhulaan ko lang kung nasan siya, sana tumama. At ayun na nga guys, nasungkit ko na naman ang panibagong panalo sa aking buhay. Para sa akin, ito ay isa na namang napakalaking tagumpay. Boss, laro tayo boss. Kaso pa-animate ako. Tingin ako. Utik ka, 3,000 matches. Lugi ako dyan, boss. MM to MM lang. Nakita mo lang yung matches sa takot ka na. Hindi naman sa natakot. Dapat MM to MM lang eh. Lugi yung pani sa ano, ay lugi yung MM ko sa pani mo. Subukan lang natin boss, most good main ka eh. Guys, funny main yung kalaban natin ngayon. Sabi ko MM to MM lang eh. Ako din set, yari ka ngayon, kikebo lang ito sa mukha. Hindi, wow. Sinabihan niya ako natatakot guys kaya pinagbigyan ko. Napakalupit mag-cable, kabisadong kabisado. Sobra akong nataranta at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero lumaban pa rin ako hanggang sa huling buntong ng aking hininga. Napakalikot niya gumamit ng funny, parang Spider-Man. Tingin ko tuloy nung Ellery, kanya lang akong pinagraraluan. Grabe oh, paikot-ikot parang si King Jasro. Nang maubos ang kanyang enerhiya, hinabol ko na. Kung gaano siya kabilis mag-cable, ganun din siya kabilis tumakas. Apaka-alerto niya nga sa ulti ko, nagawa niya pang makaiwas. Kung tinamaan siya doon, pati balahibo ay lagas. Sa puntong ito, laki ng pagtataka ko kung bakit alam niyang nandito ako sa damo. Bigla ba namang dumuyan-duyan sa harapan ko? Sinundan niya pa rin ako kahit alam niyang ako'y umaatras na. Tingin niya yata ganun lang kabilis mabigyan ang bida. Mapipitas ko na sana siya dyan eh, pero kunwari ako'y nagkamali para naman mabawasan ang kaba niya ng kaunti. Dumating pa sa puntong pati yung blue blap ko hindi niya pinalampas. Na-corner ko na siya kaya wala na siyang ibang no choice kundi pumalag na lang sa akin. Tinayuan niya pa talaga ako, masyadong nakampante si Iho.
Kahit gaano siya katulin kumable guys, na-outplayed pa rin siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Balak niya na naman sanang kunin yung blue block ko. Kala niya hindi ko alam kung nasan siya. Nagkahiyaan pa kaming dalawa kung sinong unang lulusob dahil malakas ang aking loob. Ako na ang sumadya sa kanya. Masyado rin kasi ako malikot guys, kaya nahihirapan siyang hulihin ako. Natatimingan ko rin kasi kung kailan siya mag-uulti. Sa paraang yun siya pa ang nasasawi. Sunod-sunod na yung mangyayari sa kanyang kamalasan dyan. Naka-item na rin kasi ako kaya ganun na lang sa akin kadaling siyang bigyan. Nagkakamali-mali na rin pati yung mga tali niyang binibitawan. Tingin ko nga guys, nawawala na siya ng pag-asa eh. Lalo na nung ako naman yung kumuha ng blue block niya. Medyo alanganin pa yung pwestuhan ko dito. Kumbaga pag kumable siya, maiipit ako. Buti muli ko na naman siyang naisandal sa bato. Simula nun nabasa ko na yung mga galaw niya. Paulit-ulit na rin ang mga nangyayari sa kanya. Pang early lang kasi ang pani na yan, ba't kasi ginamit pa sa akin? Kahit main hero pa, hindi ako kakayanin. Bali 5-1 na nga pala yung score namin, kaya tumatayo-tayo na lang ako dito. Tinaon niya pa nga akong pasukin nung nagpapalit ako ng item. Tingin niya ata makakadikit siya sa akin. Papalapit pa lang, nagagawa ko na siyang lusawin. Pagka-respawn niyang muli, wala siyang kalam-alam, nakaabang na yung sibat ko. Kaya't ng aking bitawan talagang salong-salo. Bali, naka-score naman siya guys sa akin kahit papaano. Subalit hindi pa dyan natatapos ang paghihimagsik ko. Ayan ako siya. Eh, ito si Kyle. Wala, kulang daw credits niya. Wala nang investment na lang. Kasi At ayun na nga guys, hindi niya ako natalo kaya inabutan ko na lang siya ng sticker dito. Ngayong araw guys, pupuntahan ko si Wannaplay sa bahay nila. Hindi ko alam ang mga mangyayari pero bahala na, magpapasama ako kay Daxma. Nakakaramdam na rin kasi ako ng kakaiba. Lagi pre, may mali talaga akong nakita. Tinan mo ah. Okay naman po. Nung pinakilala siya ng ano. Nakakalata ako ha. Parang nakaka-ilang beses ka nang punta dito sa amin. Ano bang meron? Ayun no, nagtinginan sila. Parang ano eh, parang hindi seryoso. Alam mo yun? Parang wala talagang feeling sa isa't isa. Ayun no. Hindi masyadong dikit na dikit. Tapos yung holding hands nila, hindi mahigpit. Basta, nararamdaman ko parang... Pinag-connect ako kasi yung mga pinupost nila guys nung nakaraan nag-iyak-iyakan si Wannaplay, diba? Tapos yung mga postura ni Nana De Coco parang hindi masaya. Ayoko na sanang mangialam sa kanila guys o manggulo, kaso nga lang yung nararamdaman ko talagang kakaiba. Tignan nyo naman kasi parang naiilang sila sa isa't isa. Ako lang ba yung nakakahalata o kayo rin ba? Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip para magtungo sa bahay nila. Bahala na kung anong isipin niya. Sure ka tol, dyan yung bayan lang. Oo, dito nga pre, katawin mo na lang. Video mo ako tol. Kagi, kinakabahan ako. Okay lang yan. Sure ka? Oo. Diyan kaya siya? Eh, si Wannaplay. Wait lang po, tawagan ko na po. Kahiyahiyaman tong ginawa kong to guys pero kailangan kong isaalang-alang para mawala na yung gumugulo sa isip ko. Okay lang ba? Usap tayo sa loob. Ay, yung tungkol sa... Tara, pasok. Okay lang, video ako. Sige, okay. Kaya ang gusto ko sana i-klaro kung meron ba talagang kayo na nadego ako. Kasi ilang araw na di mapakali. Sa amin ni Nana Di Coco. Bale, ito kung mapapanood mo ito ni Nana Di Coco, sasabihin ko na talaga yung totoo. Kasi ako talaga naiipit din sa sitwasyon eh. Sa akin talaga binubulgar yung mga Alam ko na yun, kaya nga kinaklaro ko eh. Kasi alam ko, hindi ka naman talaga ganun eh. Bale, ayun na nga. Kasi nga ayaw ko rin naman talaga masira yung pagkakaibigan natin. Pero sa nangyari talaga, naawa talaga ako sa part ni Nana Di Coco. Gawa ng kunyari, pag naka-live ka, papasok siya sa live mo. Pag niyaya ka niya makipaglaro, tatawagan ka niya, binablock mo na lang bigla. Di ba? Hindi tama yun. Kaya naawa talaga ako sa kanya. Parang nasunod na lang ako sa gusto niya. Kahit na ayaw ko masira yung pagkakaibigan natin. So parang pinagselos niya na ako. O parang ganun na nga. Para matingin din namin kung gaano mo talaga sa kagusto. Kasi Pero ano, ayaw mo talaga? Parang pinilit ka lang. ayaw ko talaga kasi nga ang lalim ng mga pinagsamahan din natin, di ba? Tropa tayo eh. Content creator tayo eh. Na-realize ko nga rin kasi, hindi ko bigyan ko si Wannaplay. Ni-review namin kanina yung video, yung content niya. Sabi ko parang may mali talaga. Oo, may mali. May mali kaya sabi ko sa kanya, alam ba niya yung bahay? Kasi kaya gusto kong mangyaring ganito. Ano eh, parang nagkakalabasan na rin na ugali yung sinana Di Coco sa akin. Kasi ikaw din eh, ipit ka, di ba? Ako talaga naiipit dito, kung makikita mo naman talaga parang lahat ng batong galit sa akin lang.
Gagi, pinagselos lang pala ako ni Nana de Coco. Sorry, naipit ka naman. Sorry din to, naging one side dito. Yun din talaga ang mali mo, kaya maski sa Yun yung wala ano, tayong sa yung purpose ng video, kaya gusto ko mag-video. Kasi guys, pinilit lang pala siya ni Nana de Coco na pagsilosin ako kahit ayaw niya kasi malalim yung pagkakaibigan namin eh. So, nagkamali kami ni Daxma sa part na yun kasi agad kami sa kanya, husgahan agad namin siya. Ayaw sana sumunod ni Wanna Fly kay Nana de Coco, kaso nga umiiyak daw yung Nana de Coco. Kesyo, ganto-ganto na binablock ko daw siya pag niyayaya ko mag-ML. Tapos binabaliwala ko lang, hindi ko nire-replyan. Napakababaw ng rason na yun eh. Kung totoosin lang, syempre, ito si Wanna Fly, mabait, naaawa sa mga simpleng ganun na na syempre, ikaw ba naman umiiyak sa harapan mo eh, diba? Yung nagpapaawa effect no? Sorry. Andiyan ba si mama mo? Andiyan siya. Sorry, nakausap sana sa tita kasi. Ay, pinakilala ko sa kanya. Pinakilala ko sa kanya sinabi ko. Oo. Hindi rin pala totoo yun. Nadali na. Alam mo na Nana de Coco, talagang pinag-away-away mo pa kami. Sorry. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko guys kasi kahit pa paano nagkaayos na kami ni Wanna Fly pero yung ginawa ni Nana de Coco hindi ko mapapalampas yun.